Okay, himayin natin to. Mula sa mga materyales na binigay mo, may isang central na tanong na talagang kumapit sa isip ko. Kailan nga ba yung eksaktong sandali na opisyal na kinumpirma yung pagmamana ng ikalawang persona ng Diyos sa loob ng espasyo-panahon, no? At sa unang basa parang ang simple lang. Pero habang binubulatlat ko yung sources, na-realize ko, teka, mabigat pala to. Tungkol to sa pagka-Diyos, sa pagiging nilalang, at kung sino ba talaga ang namamahala sa lahat. So, ang misyon natin ngayon, para sa'yo, ay hindi para sagutin kung dapat bang sumunod sa Kanya kasi malinaw sa sources mo laging dapat, kundi para hukayin kailan ba nangyari yung parang inauguration, yung opisyal na proklamasyon. Sa mga materyales mo, may dalawang key concepts tayong kailangang hawakan. Una, merong unang persona at ikalawang persona. Pangalawa, itong ikalawang persona na siya ring manlilikha, dumaan siya sa proseso na tinatawag na pagbabakante ng sarili para maging isang nilalang. At dito na pumapasok yung konsepto ng pagmamana o sangsok. At yan yung medyo nakakalito para sa akin sa simula eh. Kasi paano mo mamamana ang isang bagay na sa'yo na in the first place? Di ba? Kung siya ang manlilikha, hindi ba't sa kanya na ang lahat by default? Sakto. At diyan mismo nakasalalay ang buong tanong. Bilang manlilikha, oo, sa kanya na ang lahat. Pero noong siya ay naging isang nilalang, pumasok siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang, kumbaga, legal na mahani. Sa ilalim ng rules ng mga nilalang, yung isang bagay na pag-aari na niya by creation. Kaya yung tanong dito, hindi kung kailan siya naging karapat-dapat, kundi kailan ito official na ipinahayag sa buong sanlibutan, sa mga anghel, sa mga tao, sa lahat. Kailan ba yung formal na pagputok ng confetti, no? At pagsabing siya na ang official na hari. Okay. So kung yan yung tanong, paano yan sinasagot ng mga materialis mo? Kasi mukhang may dalawang pangunahing kampo dito eh. Nag-uumpugan. Yung unang pananaw, yung Janvier Il sa sources mo, parang siya yung pinaka-straightforward. Sinasabi nito na yung pagmamana, kinonfirm yun sa mismong sandaling naging nilanglang siya. Parang common sense yung logic, di ba? Bilang manilikha, hindi naman nawala yung pagkakadiyos niya. Nandun pa rin yung kapangyarihan. At ang pinakamatibay nilang ebidensya yung sinabi niya sa Mateo na kaya niyang tumawag ng libu-libong anghel. Para sa kanila, yun na yun. Patunay na hawak niya ang kapangyarihan, pinipili lang niyang hindi gamitin. At dito naman kumakagat yung ikalawang pananaw, yung Gionhai iyon. Direktang sinasagot nito yung argumento tungkol sa mga anghel. Sabi nila, oo, sinabi niya yon, pero tingnan daw natin ng mas malapitan. Yung salita, ang sabi niya ay siya ay hihiling sa Ama. Hindi niya sinabing mga anghel pumarito kayo na isang direktang utos. Para sa mga sumusuporta sa ikalawang pananaw, yung maliit na detalye na yon, napakahalaga. Ipinapakita raw nito na kahit may access siya, hindi pa ganap na opisyal yung direct command niya. Dumadaan pa siya sa Ama. Wow! Teka, ngayon ko lang na-realize yung pagkakaiba ng hihiling sa Ama versus direktang mag-uutos. Ang liit na detalye pero grabe ang laki ng implikasyon sa usapang to. So, para sa ikalawang pananaw, kailan yung opisyal na sandali? Okay. So para sa kanila, malinaw, pagkatapos pa ng kanyang pagkapako sa krus at muling pagkabuhay, yung fundamental logic nila ay ito. Kailangan mauna ang pagtubos, atonement. Aha. Hindi raw pwedeng magkaroon ng official na pagmamana kung hindi pa nababayaran yung utang ng kasalanan. Okay. So, parang sinasabi nila, hindi mo pwedeng manahin ang isang foreclosed na property. Oo. Yun nga. Hanggat hindi mo binabayaran yung pagkakautang nito. Ganun ba yung logic? Napakagandang analogy niyan. Ganun na nga. At sinusuportahan pa nila yan ng iba pang ebidensya. Halimbawa, sa pahayag, sinabi niya na huwak-huwak niya ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang tanong, kailan niya nakuha yon? Pagkatapos niyang mamatay at mabuhay muli? Hindi bago. At isa pa, yung nasa Gawa 2:36 na sabi, ginawa ng Diyos ang Jesus na ito na maging Panginoon at Kristo. Para sa kanila, yung salitang ginawa, parang isang formal na pagtatalaga,
Isang promotion na nangyari after the fact. Parang diploma. Okay, alam mong nag-aral ka for 4 years pero yung graduation ceremony at yung pirma sa diploma, yun ang opisyal na patunay sa lahat. Sa kasong ito, yung muling pagkabuhay ang naging graduation ceremony niya sa harap ng buong sanlibutan. Eksakto. Ang pagiging pinatunayan o injeng sa orihinal bilang anak ng Diyos na may kapangyarihan ay nangyari sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Hindi ibig sabihin na hindi siya anak bago yon, ha? Kundi ang muling pagkabuhay ang naging opisyal na selyo. Oo, tinawag siyang Panginoon ng mga disipulo bago pa man ang krusikasyon. At yan ang argumento ng unang pananaw. Pero para sa ikalawang pananaw, iyon ay pagkilala ng pananampalataya ng ilan. Hindi pa siya universal na deklarasyon. At dito lalong nagiging komplikado, no? Kasi may ikatlong pananaw pa pala na ipinakilala ang sources mo, yung Gyunhai. Sam, at ito, para sa akin yung pinaka-wild sa lahat, ang sabi nito, ang pagmamana ay makukumpirma lang kapag ang kasalanan ay tuluyan ng inalis sa espasyo-panahon. Oo, ito yung pananaw na naglalayo pa ng timeline. Ang logic nila, theological. Paano mamamana ng buo ng isang perpektong banal na Diyos ang isang sanlibutan na may bahid pa ng kasalanan? Para sa kanila, yung proseso nagsimula na pero hindi pa kumpleto. Isa siyang ongoing process. Grabe. So kung iisipin mo, parang sinasabi ng pananaw na to na hanggang ngayon pending pa rin yung buong pagmamana. Nakakalula yung ideya, di ba? Pero ang ganda ng tanong na binalik ng source material mo mismo laban dyan. Kung ganon, ibig sabihin, matatanggap niya ang mana at sa parehong hininga, isusuko rin agad pabalik sa unang persona. Parang masyadong mabilis yung transition. At dyan na tayo dinadala ng iyong mga materyales sa konklusyon nito. Bagamat may tatlong pananaw, ang pinakamabigat na timbang ay malinaw na ibinibigay sa pananaw 2. Ang muling pagkabuhay ang opisyal na sandali ng kompirmasyon. Pero dito na pumapasok yung mas malalim na tanong. Yung tanong na, so what? Kung pananaw 2 ang pinakamatibay, ang tanong talaga is, bakit? Bakit kailangan pa ng buong drama ng krus at muling pagkabuhay kung sa kanya na rin naman pala yun in the first place? Oo nga, bakit kailangan pang hintayin? Para kanino ba yung show? Hindi naman siguro para sa unang persona, di ba? Alam na niya na karapat dapat ang ikalawang persona. Hindi niya kailangan ng preba. Tama ka. Ang sagot, ayon sa sources mo, ay hindi ito para sa unang persona. Ang buong proseso, yung paghintay, yung sakripisyo, yung krus, yung muling pagkabuhay, hindi yan para kumbinsihin ng Ama, ito ay para sa kapakanan at pag-unawa ng mga nilalang. Para sa atin. Para sa mga anghel. Teka, sobrang bigat niyan. So, ang buong proseso ng cross ay hindi lang pambayad utang sa kasalanan, kundi isa ring leadership demonstration. Para ipakita sa buong sanlibutan na ganito ang tunay na pinuno. Nagmamahal, nagsasakripisyo, hindi lang basta nag-uutos. Ganun na nga. Ito yung pinakapuso ng argumento. Isipin mo yung pagbabago sa motibasyon ng pagsunod. Bago ang krus, ang pagsunod maaaring nakabatay sa takot o obligasyon. Siya ang manlilikha, may absolutong kapangyarihan, natural lang na sumunod. Pero pagkatapos na lang masaksihan yung ginawa sa krus, yung isang manlilikha na nagkatawang lilang, namuhay ng perpekto tapos hinayaang mamatay para sa kanyang mga suwail na nilalang, yung pagsunod hindi na lang dahil sa takot, nagiging nakabatay na sa pag-ibig, pagganga, at lubos na pagtitiwala. Nagbago yung why ng pagsunod. Mula sa kailangan kong sumunod kasi siya ang Diyos, naging gusto kong sumunod kasi ganito pala siya ang klase ng Diyos. Eksakto. Pinili niyang patunayan muna ang kanyang pag-ibig at ang katurungan ng kanyang mga utos sa pamamagitan ng pinakamatinding sakripisyo bago niya opisyal na kunin ang trono. Ito ay pamumuno na nakamit sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi sa puwersa. Hindi niya ipinilit yung sarili niya. Nanalo siya sa puso ng sanglibutan bago niya opisyal na inupuan yung trono. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung ibubuot natin para sa'yo, ang konklusyon ng source mo ay malinaw. Ang pagmamana ay nakumpleto sa muling pagkabuhay, period. Ito ang legal at opisyal na pagpapatibay.
Ito yung sandali na lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay formal na ipinagkaloob sa kanya, bilang ang nagtagumpay na kinatawan ng lahat ng nilalang. Oo, at mahalagang idiin yung salitang pagmamana. Nakumpleto na yon. Pero may isa pang konsepto ang sources mo, yung paglikha o Changjo. Ayon sa mga materyales, ang paglikha makukumpleto lang yan sa huling paghuhukom, kapag ang kasalanan at kamatayan ay tuluyan ng inalis. Kaya may dalawang magkaibang completion tayong tinitingnan dito. Ang pagmamana tapos na, naibigay na yung titulo ng lupa, yung deed of sale, ika nga. Pero yung pag-renovate at paglilinis ng buong property para maging perfecto ulit, yun yung proseso na nangyayari pa. At kung ikukonekta natin lahat, no, parang napaka-strategic pala ng buong plano. Yung pagkaantala ng opisyal mo proklamasyon, sadyang hakbang yon. Kasi malinaw sa materyales mo, kung opisyal siyang kinilalang hari bago ang krus, hindi siya maipapako. Sino ba namang mangangahas na ipako ang kinikilalang hari ng sanlibutan, di ba? Yung mismong otoridad niya magiging hadlang sa plano. Tumpak! Yung pangpatagpayag na manatiling unofficial sa mata ng marami ay crucial sa plano. At dito lumalabas yung huling mahalagang punto. Ang ikalawang persona ay hindi nagmamana bilang Diyos na manliliha lang. Oo, siya yun. At yan ang kanyang likas na karapatan. Pero ang legal na batayan ng kanyang pagmamana dito ay bilang kinatawan ng mga nilalang. Siya ang huling Adan. Yung perpektong nilalang na nagtagumpay kung saan nabigo yung una. So ang pagmamana ay naging gantimpala sa kanyang perpektong pagsunod at sakripisyo bilang isa sa atin. Pangyarihan, isa itong pag-aangat sa buong konsepto ng pamamahala. At iniwan tayo nito ng isang malalim na tanong na pag-isipan. Kung kahit ang manlilikha ng sanglibutan ay piniling patunayan muna ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pinakamatinding sakripisyo bago opisyal na angkinin ang kanyang trono, ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na kalikasan ng kapangyarihan at pamumuno na dapat mong hangarin? Ipinapakita ng iyong mga materyales na yung kwento ng pagmamana, hindi lang yang tungkol sa isang transaksyon ng kapangyarihan. Ito ay kwento kung paano ang kapangyarihang yon ay binigyang kahulugan ng pag-ibig. Para ang pagsunod ay magmula hindi sa takot, kundi sa kusang pagkilala at pagmamahal. Ang trono ay inangkin hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng krus.